Mama Colleen. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Badetta. I am a single mom of 4 kids at hiwalay na sa ama ng mga anak ko. Mama Colleen, naghiwalay kami ng ama ng mga anak ko dahil naging mapanakit po siya. Hanggang sa nalulung din siya sa ipinagbabawal na gamot. Marami akong tiniis na panahon sa kanya. Panahong sinakripisyo. Pero nung nagkaroon ako ng pagkakataong mamasukan bilang isang kasambahay, kahit po labag sa loob niya na masukan pa rin ako, gawa na ito na yung naisip kong paraan para po makaiwas sa kanya. At hindi na rin po kasi nagiging sapat ang inaabot niya sa aking pera para sa mga gastusin sa mga bata. Mahal ko naman ang ama ng mga anak ko, pero dumating po ako sa punto ng buhay ko na natauhan na ako sa mga sakit na idinudulot niya po sa akin. Na-realize kong ako lang din ang makakatapos ng paghihirap ko sa piling niya. Na hanggat hindi ko tinutuldukan ang anumang relasyon ko sa kanya, hindi matatapos ang paghihirap ko. At blessing in disguise nga nang namasukan ako bilang kasambahay at naswertihan pang napunta ako sa maayos na amo. Hindi nga nagtagal, tuluyan na po kaming naghiwalay. Ayos na rin sa mga anak ko, lalo na sa panganay ko. Dahil saksi siya sa hindi po magandang trato ng ama nila sa akin. Panganay ko pa nga ang nagsabi na kailan ko ba raw o kailan ba raw ako gigising at hihiwalayan ang ama nila. Para po ang bata na maisip yun, pati po sila, nasagad na. Mama Colleen, malaya na ako mula sa mapanakit na ama ng mga bata, finally. Eto na nga, namamasukan na nga po ako bilang kasambahay. Nung namasukan po ako, di-keypad lamang po ang cellphone na gamit ko. Sira-sira pa. Sa kabutihang loob ng amo ko, at para daw makontak din nila ako, maka-video call ang anak nila kapag wala sila sa bahay, niregaluhan ako ng amo ko ng smartphone. Sana all. Para na rin daw may contact ako sa mga anak ko bilang alam niya na mahirap din ang sitwasyon ko ngayon. Pansamantalang nasa poder ng mga magulang ko ang mga anak ko, samantalang ang bunso ko ay nasa poder naman ng ama nila. At simula nga nang magka-smartphone ako, dito na ako unang nakaranas na magkaroon ng Facebook. At dito na rin ako nagkaroon ng mga bagong kaibigan at manliligaw. Sa una, wala naman akong balak na makipagrelasyon. Gawa na napaso na ako sa relasyon ko sa ama ng mga bata. Pero nang makilala ko kasi si Jules, hindi niya tunay na pangalan, parang tila nabigyan ng bagong pag-asa ang puso ko sa pagmamahal. Hanggang sa minsan ngang nag-day off ako, nagkita kami, hanggang sa napapadalas na po ang pagkikita namin, at hindi nagtagal, na-fall ako sa kanya, hanggang sa naging kami na. Okay naman si Jules, Mama Colleen. Okay lang. Ang problema ko lang sa kanya, parang wala siyang pangarap sa buhay. In short, naiisip ko na kapag siya ang nakatuluyan ko, ano ba ang magiging future ko sa kanya? Okay na okay rin ako sa mama niya. Wala akong problema sa pamilya niya. Boto pa nga sila sa akin Pero talagang lumipas lamang ang 2 taon, nakitaan ko na siya nang walang pagpupursige sa buhay. Pinush ko siya ng pinush. Pero kahit anong push ko, kung siya mismo walang kusa, wala rin. Hanggang sa napagod na lang ako at nagising isang araw na ayoko na. We had a good breakup. Ibig sabihin, naging mutual naman ang desisyon namin na maghiwalay na. Lumipas pa ang mga buwan. Muli akong nakakilala sa Facebook ng lalaking nakagaanan ko ng loob. Nagkakwentuhan kami ng mga pinagdaanan, mga heartbreaks, mga issue sa buhay. Broken siya ng mga panahon na nakilala ko siya. Dahil ang karelasyon niya na nasa ibang bansa, ipinagpalit siya sa iba. Itago na lang pala natin siya sa pangalang Rainiel.
Mahal na mahal niya raw yung ex niya na yun. Pero wala naman siyang magagawa kundi bumitiw na. Lumipas pa ang mga buwan dahil nga sa palagi kaming magkausap at siya ang naging kadamay ko sa mga problema ko sa buhay. Naging sandalan ko siya. Isang araw, bigla na lang niya akong tinanong na pwede bang maging kami? Pero bago ko sinagot ang katanungan niya, bago ko sabihin na kung makikipag-commit ako sa kanya, Mama Colleen, nilatag ko kay Rainiel ang plano ko. Una, wala akong plano na magkaanak na. Dahil sapat na yung mga anak ko. Pangalawa, hindi na para magpakasal pa ako. Boyfriend set up na lang. Ayos na ako dun. Lahat ng yun nilatag ko. At sa kabila nga ng lahat ng yun, okay naman daw siya. That he is still willing to commit sa pakikipagrelasyon niya sa akin. Basta malinaw yun, Mama Colleen. Sabi ko talaga, wag na wag kang mag-e-expect ng sobra-sobra sa akin. Yun ang nilinaw ko mula umpisa. Alam naman niya yun eh. Kasi nga, pasong-paso na ako sa pag-ibig. At again, okay lang daw. Ang mahalaga, meron kami at nagmamahalan kaming dalawa. Para sa akin, bahala na kung saan kami dalhin ang relasyon namin. Ang mahalaga, masaya ako sa piling niya at ganun rin naman siya. Magfo 4 years na kami this year, Mama Colleen. Sa 4 na taon, masaya naman kami. Okay sa pamilya niya. At okay rin sa mga anak ko. Pero things change nang minsang nahuli ko siya na may kachat siyang ibang babae sa TikTok. Nung una, dininay niya pa yung kachat niya. Pero napilit ko rin na umamin. Hanggang sa sinabi niya sa akin na kung sasabihin ko ba yung totoo, mangangako ka ba na hindi mo ko hihiwalayan? Na meron pa rin tayo? Yun ang sabi niya. Pero ayun nga, confirm, totoo nga, na may kinakarelasyon siyang ibang babae na nasa ibang bansa rin. Ang masaklap, nung sinabi ko maghiwalay na kami, ayaw niya. Dahil kachat lang naman daw niya yun. At nagawa niya lang naman daw na humanap ng ibang kausap. Dahil sa tuwing may ginagawa ako sa trabaho ko, sa pinapasukan ko, naboboard daw siya. Wala daw siyang makausap. Tinatamad na rin naman siyang maglaro ng ML. Dahil medyo naglolo ko yung cellphone niya. Sabi ko, Eddie, wow. Pero nung pinapili ko siya na kung ako ba o yung babae niya sa TikTok, pag-iisipan daw muna niya. Pag-iisipan? Yun yung lumipad sa utak ko. Na parang tila naging sampal para sa akin yun. At mas lalong naging sampal nang inamin niyang ang plano nung babae na kachat niya, matapos lamang ang kontrata sa ibang bansa, magsasama na silang dalawa dito sa Pilipinas. At ang nakakainis pa, na parang ako pa yung sinisisi niya kung bakit nabaling ang atensyon niya sa iba, kung bakit nakipag-chat siya sa iba. Na kung may time lang daw ako sa kanya, di sana hindi siya nakipag-chat sa iba. Pangalawa, paulit-ulit niyang sinasabi na chat lang naman daw yun. Chat lang. Pero may plano na silang dalawa? Hanggang isang araw, biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil nag-message siya sa akin. Humingi siya ng sorry at sabi pa niya, hihiwalayan niya na daw yung babae. Ititigil na ang pakikipag-chat, iba-block niya pa ito. Dahil na-realize daw niya na ako daw pala ang kanyang tunay na mahal. Pinakita pa nga niya sa akin, Mama Colleen, yung screenshot na binlock niya na talaga yung babae. Isa pa, masyado din daw kasing demanding si girl. Na sa tuwing hindi lang siya agad nakakapag-reply, nagagalit na daw sa kanya. At sinusumbatan pa siya na siya nga nagagawa niyang mag-chat kahit busy siya sa ibang bansa. Sabi pa niya, ibibigay niya yung account niya sa akin. Lahat ng social media account niya. Para balikan ko daw siya at hindi na ako magduda pa. Para daw ma-monitor ko yung account niya.
Ngayon, Mama Colleen, nag-iisip ako, aminin ko, na medyo parang gusto ko pa siyang bigyan ng pag-asa. Pero iniisip ko, tama ba? Iniisip ko na tama bang ituloy pa kung ano ang meron sa aming dalawa? Naiinis lang talaga ako doon sa sinabi niyang chat lang. Yung parang ako pa ang nasisi. At sinasabi ko nga sa kanya na kahit magka-chat lang sila, cheating pa rin yun. Ngayon nag-iisip ako kung ano ba ang dapat kong gawin. Mama Colleen, ito po ang aking kwento. Muli ako si Badette and this is my heart to heart with Mama Colleen. Yan po ang kwento ni Badette dito sa Heart to Heart with Mama Colleen at marami ang mga nagsasabi na red flag, wag mo nang balikan. Kapag binalikan mo yan, nasasaktan ka lang uli niyan. Red flag po, red flag. Alam mo ano, ako, eto muna, real talk. In all fairness sa'yo, kasi eto muna, no, sige, ano ba talaga? Una kasi, ang eksena niyan, nire-reverse psychology ka niya. What do you mean by that? Yung parang hinahanapan ka niya ng butas para ikaw yung magkaroon ng kasalanan. Sa'yo niya nilalagay yung bigat para lang masabi na wala siyang kasalanan. Diba? Na kapag ka mahina kang nilalang, pagka weak ka na tao, pwede mong isipin na, oo nga no, kasalanan ko no. Kaya siguro naghanap siya ng iba kasi nga wala akong time sa kanya. Kaya siya naghanap ng iba kasi sinabi ko sa kanya na I cannot commit para magkaroon ng anak sa kanya. Hindi ko makukumit na magpakasal sa kanya. Diba? Kasi ako for me, hindi niya pwedeng idahilan sa'yo yun. Hindi niya pwedeng sabihin sa'yo yun. Kasi in all fairness to you, Badette, nilatag mo naman from day one yung plano mo. Naging malinaw ka naman from day one sa sinabi mo na, oo, willing ako makipagrelasyon pero sorry na, but I cannot commit full-time. Kumbaga, pwede ka maging full-time girlfriend. Pwede ka maging full-time na lover. Pero yung sasabihin na mag-aanak tayo or mag-aasawa tayo, ilalatag ko sa'yo from day one. Okay? At pumirma siya sa agreement na yun. Kumbaga sa agreement, kumbaga sa business, kumbaga sa pumayag siya. Umoo siya. Paulit-ulit niyang sinasabi that he is willing to have a commitment to you kahit jowa-jowa lang. Tapos ngayon, ibabato niya sa'yo yung mga dahilan na, kasi ikaw kasi ganito Wala! Huwag ganon. Huwag mo i-justify, ano nga pangalan ni Boy? Oo, huwag mo i-justify, Rainiel, yung panloloko mo. Huwag mo rin sabihin sa amin na chat lang naman yun. Lalo na kung nagkakaroon na kayo ng mutual promise nung babaeng kachat mo na pag umuwi siya ng Pilipinas, magsasama na kayong dalawa. Ulitin ko lang, any form of cheating, kahit chat lang yan, kahit wala kayong physical affection, hindi pa kayo nagyayakapan, pero kung meron ng I love you, meron ng, alam mo yon, may mga understanding na posibleng mangyari, matupad in the near future. Hindi mo pwedeng sabihin na chat lang naman, hindi ako nag-cheat. Cheat pa rin yan. Cheating pa rin yan. The moment po na ginagawa mo yan, na patago, 'di ba? Patago, cheating, panloloko yan. The moment na alam mo na hindi okay si partner na makipag-chat ka at makipaglandian ka sa iba, kapag hindi yan okay sa partner mo and she is not comfortable with that, cheating yan. 'Di ba? The moment, again, yun na lang, yung itago mo na lang na may kachat kang ibang babae. Kasi kung hindi ka talaga nagloloko, sasabihin, uy, may kachat ako ibang babae. Sasabihin mo yan sa partner mo, di ba? Pero tinago mo. So, cheating yan. Ano ba? Sabi nga dito ni Lot, sa chat nagsisimula ang lahat. Lalo na ngayon, di ba? Dati ang ligawan nagsisimula sa pag-akyat sa bahay, pag-bless sa mga magulang, or pupuntahan ka sa bahay, pwede bang manligaw? Ngayon, ang ligaw pwede nang mangyari sa chat.
pwede nga kayong ikasal eh. Yung tipong first time ninyo magkita, ikakasal agad kayo eh. Di ba may mga ganong success story na parang they've been into a relationship for 3 years via chat, via video call, walang physical attention, walang physical channeling boom boom. Oh, pagdating nung kachat niya, karelasyon niya via chat, o kinasal sila pagdating dito sa Pilipinas. Kaya hindi po pwedeng sabihin, okay, na chat lang ito lahat. Kahit chat pa yan, diyan nagsisimula ang kasalanan. Kaya nga number 1 rule, if you are in a relationship, huwag ka na munang makipag-chat sa iba. O, ulitin ko rule number 1, kung nasa relasyon ka na, may karelasyon ka na, huwag ka nang makipag-chat sa ibang tao, sa ibang babae o ibang lalaki na pwede kang ma-develop. Kasi diyan po nagsisimula ang kasalanan. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin, chat lang naman. Di naman kami nakikita, wala namang holding hands, tigilan niyo ko. Wag kang ano dyan. Teka, makapal-kapal tong tsinelas ko eh. Oo, medyo masakit to pag pinalo sa mukha. Pag pinukpok yung mga daliri niya. Diba? Tigilan niya ako. So, yun lang, okay? Kasi, again, maraming magsasabi dyan na parang, mamakuling kasi si ate girl naman. 'Di ba? Yan ang butas sa kanya eh. Yun yung ibubutas kay girl, kay badet. Na, kasi, ikaw ba naman makikipagrelasyon tapos di mo pala pakakasalan? Bakit ka pa nakipagrelasyon? 'Di ba? Yun yung pwedeng maging butas. Na parang, kung hindi mo pala pakakasalan yung lalaki, kung jowa-jowa lang pala, bakit ka pa nakipagrelasyon? Di anak mo na natutukan mo. Yun yung ibabalik sa kanya. Yun ang pang-reverse psychology sa kanya. Si girl, si badet, gusto lang naman niya na maramdaman yung pagmamahal. Gusto lang naman niya na yung feeling na may ka-I love youhan, yung feeling na in love siya. O diba, yun lang, hindi niya kaya makipag-commit. Kaya nga diba, in fairness to the girl, nilatag niya from day 1 na, okay, nade-develop ako sa'yo, kinikilig ako sa'yo, pero klaruhin ko lang, okay ba na makipagrelasyon ka sa akin kahit hindi ako mag-full-time commit sa'yo? O, pumayag naman si boy. Nilatag naman niya. O ano doon, diba? Passes pa rin ba? Na dapat lokohin siya? Deserve pa rin ba niya na maloko? Kumbaga, magiging valid reason pa rin ba yun para, lolokohin kita kasi hindi mo naman kaya makipag-commit sa akin eh. Siguro, ang nakakabastos lang dito, kung ayaw mo naman pala sa ganong setup, number 1, nakipaghiwalay ka na lang ng maayos bago ka nakipaglandian sa iba. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? Kung ayaw mo na sa agreement na sinign-upan mo, 'di ba? Sana sinabi mo muna sa akin. Hindi yung ganyan. Okay? So ngayon, badet, hindi kita didiktahan kung ano ba ang dapat mong gawin. Hindi kita didiktahan kung dapat ba na, alam mo yun, hiwalayan mo siya o hindi. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin na magdedesisyon. At the end of the day, gabi. Tsari. O diba? At the end of the day, gabi. Hindi, nasa sayo pa rin yan. But ako, I can see red flags. I can see red flags and I am not okay with it if I were on your shoe. But again, it's your decision. Kung willing ka pang magbigay ng pag-asa sa kanya, bahala ka. Basta ako nilatag ko lang na wag ka sanang madala na parang binabaliktad ka kasi niya ngayon eh. Baka kasi ma-dishearten ka, baka kasi alam mo yun, yung puso mo, isipin mo, kasalanan ko kasi, 'di ba? Wala kang kasalanan. Okay? Nilatag mo naman from day 1 eh. Okay? Huwag nating i-justify yung pagloloko niya. Kahit chat lang yan. 'Di ba? The moment na may plano na pala si ate girl na nasa ibang bansa, pagbalik niya ng Pilipinas. Ba't yehey? 'Di ba? Any form of cheating, kapag tinago mo yan sa partner mo, cheating pa rin yan. Kapag against yan sa will ng partner mo, cheating pa rin yan.
Kaya tigil-tigilan nyo ako. Sa chat lang naman, Mama Colleen. Alright, ka-winner, yan po ang kwento ni Badette. Sabi dito ni Il, exactly. Ang daming agree sa TikTok live natin, oh. Basahin ko nga. Teka, magbasa tayo ng mga comment. Oo, at isender ko ano ang nasa puso, sundin mo at kung ano ang makakabuti sa iyo at mga kids. Oo, sabi dito, gigil ako sa ganung lalaki, sabi ni Il. Pag ayaw, wag na makipag-commit. Cheater lang talaga si boy, ganun lang yon. Sabi dito, masakit yan, Mama Colleen. Oo, pinakita ko kasi yung kapal ng tsinelas ko eh. Oo. May karma yan, Ate Badette, sabi ni Jai. Oo, Asunta Kleng-Kleng Molly, Trixie Jose, nakatutok daw. At yung magiging manugang happy birthday, sabi ni Jessica, maraming salamat po. Sakit sa ulo lang yan, sabi ni Day.